Sa video na ito ay kilalanin natin si Claudine Ko, ang influencer singer mula sa Bicol na merong luxury vlogs, business ventures, at political ties na kamakailan ay nagkaroon ng national attention. Kasalukuyan ay kalikwat kanan ang pambabatikos kay Claudine Ko. Ang kanyang full name ay Claudine Julia Monique Altavano Ko. Ang kanyang full name na ito ay minsan nang nagamit sa kanyang public branding bilang isang vlogger at singer at kalaunan ay ito ay lumabas bilang formal records at kanyang personal style page sa Instagram. Siya ay pinanganak noong November 10, 1998 at siya ngayon ay 27 years old na. Astrologically, si Claudine ay nahulog sa ilalim ng sign na Scorpio, ang zodiac sign na associate sa intensity, ambition at magnetic presence. Sa Chinese zodiac, siya ay isang earth tiger na minsan ay na-link sa boldness, charm at tendency patungo sa spotlight. Nimarkahan ni Claudine ang kanyang milestone sa kanyang 18th birthday celebration noong 2016 na may grand debut celebration sa Shangri-La Hotel at sa The Fort, kung saan suot niya ang show-stopping gown na gawa ng Filipino designer na si Hilke Baban Dairo. Si Claudine ay mula sa Legazpi, Albay, ang thriving city sa Bicol region na mas kilala sa iconic at postcard-perfect cone-shaped na Mayon Volcano. Ang syudad ay nanatiling malakas bilang parte ng pagkakilanlan ni Claudine na marami sa kanyang entrepreneurial ventures at personal milestones na hanggang ngayon ay nakatali sa kanyang hometown. Sa pamilya, si Claudine ay nagmula sa isa sa pinaka-politically at financially influential families sa Bicol. Ang kanyang ama ay si Christopher Ko, ang co-founder ng Hightone Construction and Development Corporation. Meanwhile, ang kanyang tito na si Elizalde Saldi Ko, isang CEO ng SunWest Group of Companies at isang former chair ng House Committee on Appropriations. Base sa kanyang mga posts, si Claudine Ko ay may dalawang sisters, though si Claudine ang pinaka-visible sa public sphere sa pamamagitan ng kanyang karera sa musika, vlogging at business. Si Claudine Ko ay nakapagpatuloy sa kanyang higher education sa University of Asia and the Pacific o UANP, isang private university sa Ortigas na kilala sa rigorous liberal education foundation nito at sa intimate student community. Though siya ay nakapag-aral sa maliit na paaralan kumpara sa ibang malaking pangalan ng university sa Metro Manila, ang UANPI ay isang widely na kilalang paaralan na tumatanggap ng mga pinakamayayamang mga estudyante sa bansa. Ibig sabihin lang nito ay maaaring walang mahirap na nag-aaral sa nasabing paaralan na may high tuition fees at exclusive atmosphere. Ang UANP ay minsan ay na-associate bilang upper class ng Manila's social and economic circles. Si Claudine Ko ay nakakuha ng Bachelor of Arts degree in Entertainment and Media Management. Si Claudine ay gumamit ng kanyang know-how in bridging creative and commercial aspects of content production. Sa kanyang college yearbook na ni-share ng isa sa kanyang mga batchmates, ni-describe nito na ang public figure na si Claudine ay someone who manages to stay classy and humble despite all the blessings she has received. Sabi pa nito, sa kanyang karera naman bilang isang influencer, si Claudine Ko ay nakilala at sumikat bilang isang lifestyle vlogger, leaning heavily sa kanyang food and travel diaries, beauty and fashion shopping hauls, at everyday luxuries stage for the camera. Sa interview kay Claudine noong 2021 kasama ang Blogapalooza, ni-share niya ang kanyang journey bilang isang content creator o influencer. Ayon kay Claudine,
Siya ay nagsimulang mag-eksperimento ng mga videos sa edad na 12 years old at simulang mag-upload regularly sa kanyang YouTube channel by the time na siya ay 16 years old pa lamang. Ayon sa kanya, hindi ganoon agad katagumpay dahil maalala niya, it take 5 long years bago ang kanyang content ay nagsimulang maka-attract ng wider audience. Ang kanyang persistence ay kalaunan ay nag-paid off. Sa kanyang YouTube, siya ay nakakuha ng more than 340,000 subscribers habang ang kanyang Instagram account naman ay umabot ng 117,000 followers. Kasama sa kanyang most popular uploads ay ang vlog documenting a private plane ride papunta sa La Union. Kasali na rin dito ang na-showcase ng kanyang family's new home sa Manila, pati na rin ang hot pot dinners at parties with friends. Kasali na rin dito ang kanyang vlog na apartment hunting in Paris. Nag-viral din ang video kung saan na-feature siya na bumili ng isang white G-Wagon, isang luxury SUV mula sa Mercedes-Benz roadster na ang halaga nito ay at least 25 million pesos sa Pilipinas. Sa interview kay Claudine Ko, ni-reflect din niya on what it meant to her to be called an influencer. Ayon sa kanya, for me, the word influencer means being able to do your passion and at the same time, being able to do good from that passion. Sa music, bago pa man ang vlogging na naging kanyang flagship pursuit, si Claudine ay una nakagawa ng kanyang marka sa pamamagitan ng music. Siya ay nag-upload ng song covers sa YouTube kung saan ang kanyang boses ay kumita ng modest following. Ilan sa kanyang mga most viewed renditions ay ang mga kanta na Paraluman, Kahit Ayaw Mo Na, I Love You Goodbye, and I Will Be Here. Sa business, beyond social media, si Claudine ay pumasok din sa entrepreneurship. She founded the Almighty Matcha Food Business noong March 2025, kung saan na-adapt ang tagline na a sip of green, a taste of glory. Lumakas ang kanyang negosyo at ang Almighty Matcha ay naging kanyang entrepreneurial outlet, serving beverages and desserts na talaga namang lumaki ang kanyang local clientele. Kabilang sa kanyang matcha-based drinks and desserts ang Coconut Cloud Matcha, Premium Iced Matcha Latte, Banana Pudding Matcha Latte, at Hojika Latte. Sa kanyang luxury na pamumuhay, sa kanyang fashion na nakaupo sa sentro ng kanyang personal brand, sa kanyang mga vlogs kung saan madalas ang mga massive hauls kung saan siya ay nag-unbox ng mga designer bags at high-end accessories. Beyond her main channel, siya ay nag-launch din ng separate Instagram page para ma-dedicate ang kanyang outfit breakdowns. Sa kanyang travel naman by 2023, ang kanyang travels ay 37 countries sa Europe, mula sa Paris at Berlin to Las Vegas at San Francisco sa USA. Agad nag-private ng kanyang social media accounts si Claudine Ko pagkatapos makareceive ng backlash mula sa mga Filipino citizens. Patungkol ito sa kontrobersiya ngayon sa galit ng milyong-milyong Pilipino patungkol sa government infrastructure failures. Sigaw ng mga Pilipino kung saan nga ba talaga napunta ang kanilang mga taxes. Lalo pat kine-question ng mga Pilipino ngayon ang patungkol sa kanilang family political business milieu. Bilang isang Filipino citizen at taxpayer ng Pilipinas, ano ang masasabi mo sa issue na ito? Sa mga ghost projects, sa mga failures ng mga infrastructures, at sa mga missing budgets ng flood controls? I-comment na ang iyong saloobin at mag-subscribe para palaging updated sa aking showbiz updates. Thanks so much for watching!